Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ayon kay Fred, hinding-hindi niya makakalimutan yung mga nakakatakot niyang karanasan. Kahit pa nga maraming taon na ang nakakalipas na nagpabagong talaga sa kanyang mga paniniwala. 18 pa lamang siya na mangyari ang nakakakilabot niyang karanasan. At ito ay naganap sa probinsya ng kanilang ina. Nang minsan siyang magbakasyon nang siya ay ipagsama ng kanyang lola. Pagdating nila doon ay agad niyang nakilala ang kanyang mga pinsan. Yun yung unang pagkakataon na nakita niya ang mga ito at nakasalamuha. Sa Maynila kasi siya ipinanganak at doon na rin lumaki. Madali naman niyang nakapalagayang loob ang kanyang mga pinsan. Kaya kahit magkakalayo ang mga bahay doon, ay sinasadya talaga siya ng mga ito sa bahay ng kanyang lola. Pero mahigpit ang bilin sa kanila na hanggat maaari ay huwag lalayo at huwag na huwag ring magpapagabi sa labas. Yun ang kabawal-bawalan ng kanilang lola. 4 silang madalas noon na magkakasama. 2 sa kanila ay magkapatid, si Romeo at si Nick. At ang isa pa niyang pinsan ay si Mon. Minsan ay niyaya siya ng mga ito na sumama sa kanila. Ang sabi nila kay Fred ay pupunta sila sa isang handaan. Pagkat naimbitahan umano sila, pagkat kapistahan sa kabilang bayan. Patanghali pa lang nung mga sandaling iyon, nagpaalam si Fred sa kanyang lola na hindi naman sila nito pinigilan. Ngunit muling ipinaalaala sa kanila yung lagi nitong ibinibilin na sinang-ayunan naman nilang lahat. Ilang bayan ang kanilang nadaanan bago nila tuluyang narating yung lugar. Nainganyo si Fred at lubos na natuwa dahil na rin sa kanyang mga nakikita. Masayang masaya ang mga tao. Ang dami ring mga paninda na nakapagdaragdag ng ngiti sa mga labi ng lahat ng naroon. Malakas ding dumatagundong yung sikat na tugtugin nung panahon na iyon sa pamamagitan ng arkiladong sound system. Ano pat kahit saan niya ibaling yung kanyang paningin, ay puro kasiyahan ang kanyang mga nakikita. Bigla niyang narinig ang isang pinsan na tinanong siya kung kanya bang nagustuhan yung pinagdalhan nila sa kanya at kung masaya raw ba. Mabilis namang tumugon si Fred at sinabing oo. Ibang-iba umano ito sa pagdiriwang ng kapistahan sa Maynila. Kaya dagdag na saad pa niya ay mawiwili raw talaga siya doon. Nangiti naman ang kanyang mga pinsan sa kanya na nasisihan silang malaman
na nagustuhan niyo ni Fred. Naglakad-lakad pa sila sa plaza. Tiningnan nilang lahat ng mga naroroon. At nang halos malibot na nila ang lahat, ay nagkasundo sila na mamahinga na muna. Habang nakaupo, ay tila napansin ni Fred na may ibang pinag-uusapan ang kanyang mga pinsan. Kaya naisipan nitong mag-usisa. Pero mailap ang mga ito na magsabi tungkol doon. Kaya naging makulit si Fred. At nang hindi na nila matagalan ang ginagawang pangungulit ni Fred sa kanila, ay napilitan na rin ang mga ito na magsabi. Ayon sa kanyang mga pinsan, ay mayroon silang isang kaibigan na siyang nagyayaya sa kanila sa handaan. Pero nagdadalawang isip umano silang magpunta, pagkat kanilang nalalaman na hindi iyon karaniwang okasyon para sa kanilang kaibigan na nangungumbida. Hindi iyon isang pangkaraniwang piging. Iyon ay isang pagsasalo-salo ng nakakatakot na mga. Biglang sumapat si Fred at sinabing ng mga aswang. Dagdag pa niya ay hindi umano totoo ang mga aswang. Gawa-gawang kwento na panakot sa mga bata at minsan na umanong ginamit ng mga Amerikano laban sa mga Pilipinong tulisan. Nagkatinginan lamang ang magpipinsan sa mga tinura ni Fred. Na ang pakiramdam ni Fred noong mga oras na iyon ay higit siyang may nalalaman kesa sa mga pinsan niyang taga-probinsya. Pero ang totoo, wala siyang kamalay-malay na nagmumukha na siyang tanga at walang nalalaman sa kanilang mga paningin. Isang tao na nagsasalita patungkol sa isang bagay na wala talaga siyang sapat na kaalaman. Na ang kanyang mga impormasyon ay nagmula lamang sa mga aklat na kanyang nabasa, habang ang kanyang mga pinsan ay base sa kanilang totoong mga karanasan. Kaya nang mauwi sa isang maliit na pagtatalo at hindi pagkakaunawaan, ay nagkasundo sila na magpunta na doon sa sinasabing handaan na matindi namang tumutol si Mon. Halos silahin niya ang mga ito pabalik. Huwag lamang matuloy. Pero dahil na rin sa pagpupumilit ni Fred na kanyang iginigiit ang sariling nalalaman at pinaninindigang hindi totoo ang mga aswang, ay hindi rin naman nagpatinag ang magkapatid na Romeo at Nick na para matapos na umano at mapatunayan kung sino talaga sa kanila ang nagsasabi ng totoo, ay kanila na lang iyong puntahan. At iyon na nga ang nangyari, na habang nasa daan ay paulit-ulit na sinasabi ng magkapatid na totoo ang mga aswang at wag daw niya silang sisisihin anuman ang mangyaring masama sa kanila. Pero hindi rin tumitigil si Fred, kung kaya inaawat na siya ni Mon at sinasabihan na ito na hindi niya alam ang kanyang mga sinasabi. Pero sa halip na makinig, ay ayaw talaga nitong magpaawat, na kanya talagang ipinapakita na masigit siyang may naalalaman kumpara sa kanyang mga pinsan na lumaki lang sa bukid. Habang patuloy nilang binabaybay yung daan,
ay bubulong-bulong yung magkapatid. At sinasabing gusto yata talaga ni Fred na makita yung isa pang anyo ng kapistahan sa lugar. Nang kanila palang tinutukoy ay yung ginagawa ring selebrasyon ng mga aswang, kaalinsabay sa piyesta. May kalayuan yung kanilang nilakad, at habang nagpapatuloy sila ay mas nagiging masukal pa yung daan. Pero hindi nagpakita ng kahit na kaunting pagkabala si Fred. Talagang pinanindigan niya yung kanyang paniniwala na dahil naman sa ginawa nilang iyon ay kanila nang sinuway yung kabilin-bilinan ng kanilang lola na huwag lalayo at magpapagabi sa labas ng bahay. Nang malapit na sila ay iminungkahininig na lumihis na sila ng daan. Huwag na lang umano silang makihalubilo at makisalo. Mag-obserba na lang raw sila, bagay na sinang-ayunan ni Romeo at ni Mon. Kaya bagaman taliwas iyon sa gustong mangyari ni Fred, ay wala na rin siyang nagawa pa. Sumuot sila sa mga nagtataasang talahiban at halamanang naroroon. At nang makahanap sila ng akmang lugar upang pwestuhan, ay lumuhod sila habang pilit na ikinukubli ang kanilang mga sarili. Di nagtagal ay napansin nilang mababa na ang sikat ng araw. Maya-maya pa ay unti-unti na ring kumalat yung dilim. Bagay na nakapagdulot ng takot sa magkapatid na Romeo at Nick. Pero si Fred ay nanatili lamang nakalmado, na wala siyang anumang ideya nung mga pagkakataon na iyon ukol sa mga bagay at pangyayari na kanyang masasaksihan. Mataman lang siyang nakamasid doon sa mga nagkakatipon. Nakita niya na may ilang maliliit na bahay ang magkakalapit na naroon, na ang kanilang mga gamit na pangilaw ay sulo. Bote iyon ng gin na nilagyan ng petrolyo at pabilo. Pagkatapos ay inilagay sa dulo ng biniyak-biyak na kawayan. Nung una, ayon kay Fred, ay wala naman siyang napansin na kakaiba. Kahit pa nga may nakita siyang nakasalang na mga naglalaki ang kawa na naroon. Kaya sa mahinang tinig ay sinabi pa niya sa kanyang mga pinsan na tama siya, na hindi talaga totoo ang mga aswang. Pero nanatili lamang na tahimik ang kanyang mga pinsan. Nakita lang niya na napapailing si Mon, na para bang ipinapaywatig at sinasabi sa kanya na mali siya sa kanyang mga sinasabi at wala pa siyang napapatunayan. Di nagtagal ay nakita ni Fred na bigla na lamang lumikha ng bilog ang mga tao, habang yung isang lalaki ay nasa kalagitnaan ng mga ito, at nagsitingala sila sa langit na kanila pang itinaas ang kanilang mga kamay, habang nag-umpisa ng manginig ang kanilang mga katawan. At nakita nilang may iniangat yung lalaki na nasa gitna. Hindi malinaw kay Fred kung ano iyon, na para iyong inusalan, at pagkatapos
ay isa-isang nagsilapitan ang mga taong nakapalibot sa kanya. Napansin na lang ni Fred na kanila nang hinihimas ang buong katawan, na para bang init sila, na isa-isang hinuhubad ang kanilang mga kasuotan, hanggang sa wala nang matira at mabilad na ng tuluyan sa gitna ng gabi ang kanilang mga hubad na katawan. At kitang-kita niya kung paanong kagyat na nagbago ang kanilang mga pagkilos, na para silang mga hayop na mababangis, at dahan-dahang nagbago ang kanilang mga anyo. Naging mabalasik ang kanilang mga mukha. Nung sandaling iyon ay nanginginig na si Fred dahil sa matinding takot na bumabalot na sa kanya. Hindi niya inaalis ang kanyang pagkakatitig doon, pagkat hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nasaksihan. Isang kababalaghang hindi niya pinaniniwalaan, pero kasalukuyang nagaganap mismo sa kanyang harapan noong mga sumandaling iyon. At hindi nagtagal ay kanyang nakita ang mga ito na mga nagsituat na tila ba ginagaya ang isang uri ng hayop. Naputol lamang ang kanyang masusing pagmamasid sa mga nagaganap noon nang makarinig siya ng isang nakakatakot na tunog na tila ba humahangos, na nang mapalingon siya ay nakita niya ang kanilang pinsan na si Mon, na unti-unti nang nagiging mabalasik ang kanyang mukha, at animoy sabik na sabik itong kumilos, na nagmamadaling pinungo yung kinaroroonan ng mga aswang. Naiwan sila Fred na tulala at naguguluhan, kaya mabilis silang kumilos at nagsitayuan. Wala nang iba pang pinakamabuting gawin noong mga oras na iyon, kundi ang lumayo mula doon sa lugar upang kanilang maiiwas ang mga sarili sa tiyak na kapamakan. Dahil nga sa kanilang mga nasaksihan, kung kaya mabilis sila nagpasya, nalisanin na yung lugar, na naisip ni Fred na kaya pala yung pinsan nilang Simon ay ayaw talagang magpunta doon, dahil isa na rin pala itong aswang, at alam niyang hindi na niya mapipigilan pa ang kanyang sarili kapag kanya nang nakita ang mga seremonyang iyon na ginagawa ng mga kauri niya. At iyon na nga ang nangyari. Nagdudumali itong nakihalubilo sa kanyang mga kasama, na para bang may isang bagay silang kinasasabikan sa ritual na iyon. Inilabas ng magkapatid yung kanilang mga dalang flashlight, sapagkat hindi sapat yung liwanag na nagmumula sa buwan, at mabilis nilang tinahak yung kasalungat na direksyon upang makalayo na sila kaagad doon sa pinangyayarihan ng piging ng mga aswang. Pero hindi pa man nakakalayo ay nakakita na kaagad sila ng mga sulo, at iyon ay patungo sa kanilang direksyon. Kung kaya, para nang binabayo ang dibdib ni Fred sa tindi ng kaba na kanyang nararamdaman. Natigilan sila at naguluhan kung ano na ang kanilang gagawin. Tuluyan na silang nakubabawan ng takot.
Hindi na sila makapag-isip pa ng mabuti. Hanggang sa tumambad na nga sa kanilang harapan ang mga may hawak ng sulo. Kabaliktaran sa kanilang mga nakitang aswang na wala ng mga saplot sa katawan. Ang mga ito ay may mga kasuotan pa. Pero wala namang ipinagkaiba sa mga mababalasik na mukhang taglay ng mga aswang na nagsasagawa ng ritual. Na ang isa sa mga ito ay may hawak ng isang matalas na itak. Nasabi pa ni Fred, nung mga sandaling iyon ay nasabi niya na sana ay masamang panaginip lamang ang lahat ng iyon. Pero malinaw na malinaw sa kanyang isipan na totoong nagaganap ang mga bagay na iyon. Mga pangyayaring napakahirap na paniwalaan, pero kahit anong pagpikit at pagmulat ang kanyang gawin, ay totoong nasa harapan niya ang mga nilalang na iyon. Na mga nasa anyong tao pero nagtataglay ng katangiang tila mas mabangis pa sa mga hayop. Na sa paraan pa lang ng pagkakatitig ng mga ito sa kanila ay napakalinaw na ng mensaheng nais na ipaabot ng mga ito. Mga matatalim na pagtitig, naramdam mong hindi mabuti ang kanilang intensyon. Na halos panawa na nga si Fred ng pag-asa na kanya na lang tatanggapin ang masaklap na katotohanang iyon na ang kanyang katapusan. Na hanggang doon na lang ang kanyang buhay. Pag-aamin pa niya, naluha na siya nung mga pagkakataong iyon. Na kung maaari nga lang, ay ayaw na niyang balikan pa ang mga tagpong iyon. Dahil nakapagdudulot talaga iyon sa kanya ng matinding takot, kahit pa hanggang sa ngayon. Nang minsan pa niyang ipikit ang kanyang mga mata at muling idilat, ay napansin na niyang dahan-dahan nang lumalapit ang mga ito sa kanila. Na yung iba ay nakikita nilang magpipinsan, na tila hindi mapigilan ang kanilang mga sarili na maglabas-masok ang mga dila. Na kung iyong ilalarawan iyon, sabi pa ni Fred, ay talagang masasabi mong takam na takam ang mga ito. Nakasabay noon ay kanila ring nakikitang patuloy na tumutulo ang laway ng iba sa kanila. Nakatulad sa paglalabas ng kanilang mga tila, ay tila ba hindi rin nila magawang pigilan iyon. Nanlilisik ang kanilang mga mata na ilang dipa pa ang layo ng mga ito sa kanila ay mga nakanganga na. Nakita pa nilang magpipinsan na naglalakad ang mga ito na ang paraan ay pinapalibutan sila. Kaya naisip na nilang wala na talagang paraan para sila ay makatakas pa. Biglang nagsalita si Romeo na kanyang kinausap yung lalaking may hawak ng itak. Nakiusap siya at sinabing, "Nung, ay ayaw nung." Iyan ang mga katagang tandang-tanda ni Fred na binitiwan ng kanyang pinsan. Na halos isiksik ng araw nito ang sarili kay Fred. Sunod namang nakiusap ang kapatid nito na si Nick na kanila na silang hayaang makauwi. Pero parang walang tenga ang mga ito, na tila ba wala silang pandinig para sa kanila. Ni hindi nga nila nakitang kumurap na minsan ang mata ng mga ito. At ang pinaka nagpatindi
ng kanilang takot ay yung mga nakakakilabot na tunog na nililikha ng mga ito, na akala mo ay mga hingal na paminsan-minsan ay parang mga sumisinga, na bigla ang nagpapalabas ng hangin sa kanilang mga ilong. Sabay susundan iyon ng kanilang mga pag-ungal. At bagya pa silang nagulat nang bigla na lamang dahan-dahang nagsiyuko ang mga ito, na para bang iyon na yung hudyat na anumang oras ay susunggaban na sila ng mga ito. Kaya sa huling pagkakataon ay napapikit na muli si Fred. Ayaw niyang makita pa yung mga susunod na mangyayari. Kanya nang tinanggap sa sarili ang mapait na kapalaran niyang iyon. Pero isang malakas na boses ang kanilang narinig, na tinawag ang pangalang Erning. Kung kaya napadilat si Fred, pagkat pamilyar sa kanila ang boses na iyon. Bigla siyang nabuhayan ng loob, pero kasabay noon ay naguluhan rin. Bakit naroon ang kanilang lola Josefa at nasa tabi na nito si Mon? Bigla na namang kinabog ng gusto ang kanyang dibdib, dahil sa naisip niya na aswang din ang kanyang lola. Napansin nila na mula sa pagkakayuko ng mga taong susunggab sana sa kanila ay nagsitindig na ang mga ito ng tuwid. Kinausap ng kanilang lola yung lalaki na may hawak na itak na nagngangalang Erning. At pagkatapos nilang makapag-usap ay sila naman ang hinarap nito. Tulad ng kanilang inaasahan ay pinagalitan sila at tinanong kung bakit nila sinuway yung kanyang bilin. Pati si Mon, na kanya umanong inaasahan na siyang magbabantay sa kanila, ay nakatikim rin ng sermon. Pero ipinagtanggol ni Fred si Mon at sinabi niya sa kanilang lola na wala itong kasalanan. At inamin niyang siya ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng iyon, dahil umano sa kanyang pagmamarunong, na inakala niyang nalalaman na niya ang ukol sa mga ganoong bagay. Ipinatid sila ng kanilang lola kay Mon hanggang doon sa malaking kalsada, at sinabihan sila nitong umuwi na. Nang sumunod na araw, nang magkaharap na muli sila ng kanyang lola, ay doon niya nalaman na hindi naman pala likas ang pagiging aswang nito, kundi kanya iyong pinili. Desisyon niya na maging aswang dahil sa nais niyang ipagiganti ang pagkamatay ng asawa. Walang awa kasi itong pinatay, na naipagtagumpay naman umano ng kanilang lola Josefa sa tulong ng kanyang pagiging aswang. Nang magtanong si Fred kung nalalaman ba ito ng kanyang ina, ay mabilis na sumagot ang kanyang lola at sinabing hindi. Bata pa umano nang magpamaynila ang nanay niya, na namasukan bilang isang kasambahay, hanggang sa makapag-asawa na ito doon at nagkapamilya, na simula umano noon ay hindi pa ito nakakabalik sa kanila. Kahit nga nang mamatay ang kanyang lolo, ay hindi umano nagawang makauwi ng nanay niya. Minsan pa nagtanong si Fred sa kanyang lola kung karni bang talaga ng tao ang lagi nilang kinakain. Sinabi naman nitong hindi, pagkat kumakain din umano sila ng kung ano ang kinakain ng karaniwang tao. Dagdag pa nito,
ay masasamang karni lang naman ang kanilang kinakain. Na hindi kaagad naunawaan ni Fred ang ibig nitong sabihin. Kaya, kanya iyong ipinapaliwanag sa kanyang lola. Kaya muli itong nagsalita at sinabing ang ibig niya raw sabihin ay mga masasamang tao lang naman ang kanilang kinakatay at kinakain. Mabilis na naalala ni Fred yung nangyari sa kanila noong nagdaang gabi. Kaya tinanong niya iyon sa kanyang lola. Bakit raw sila kakatayin sana ni Mang Erning at ng mga kasama nito? Gayong hindi naman sila mga masasamang tao. Sinabi ng lola niya, nakalaban na at masamang tao ang pagtuturing sa kanila noong puntong iyon. Dahil sa pumasok sila sa teritoryo ng mga ito nang walang pahintulot, na kanila pang nasaksiyan ang ginagawa nilang ritual. Buti na nga lang raw at kanyang napakiusapan ang mga ito. At sinabing sila ay kanyang mga apo. Idagdag pa na higit pala itong mas nakatataas kaysa sa kanila. Kung kaya napagbigyan ang kanyang hiling na palayain sila Fred. Sa kondisyong kargo niya ang kanyang mga apo, na kanya silang pagsasabihan na huwag ipagkakalat ang kanilang mga nasaksihan. Nang sumunod na mga araw, ay hindi na niya nakikita si Mon. Maging ang magkapatid na Romeo at Nick. Nagtaka si Fred at napaisip kung bakit hindi na siya pinupuntahan ng mga ito. Isang araw ay nagpasya siya na mismo ang magpunta sa bahay ng pinsan niyang si Mon. Nasa labas pa lang siya ng kanilang bakuran ay kanya na itong tinawag. Pero hindi lumabas ang kanyang pinsan. Ang nakipag-usap sa kanya ay yung nanay ni Mon na kanyang tiyahin. Hindi pa raw ito umuwi simula pa kagabi. Nang nakatalikod na si Fred matapos na makapagpaalam, ay muli siyang tinawag ng tiyahin. Pagharap niya ay sinabihan siya nito na iwasan na munang sumama sa kanyang mga pinsan. Kinabahan kaagad si Fred dahil kung tama ang pagkakaunawa niya sa mga sinabi nito, ay pinaiiwas siya nito sa kanila na maaari niyang ikapahamak. Na kung tama ang kanyang pagkakaintindi, ang tinutukoy ng kanyang tiyahin ay ang tungkol sa pagiging aswang nila. At kitang-kita niya iyon sa mga mata ng kanyang tiyahin, maging sa paraan ng pagkakatitig nito sa kanya, na para talagang sinasabi na kanya nang iwasan ang mga pinsan kung ayaw niyang mapahamak. Kaya nalungkot si Fred. Nakayuko siya naglakad pabalik sa bahay ng kanyang lola. Nanatili na lamang siya sa bahay at ginugol doon ang mga nalalabi niyang araw. Nang pauwi na siya sa Maynila, ay nagawa naman niyang makausap ang mga pinsan nang ihatid siya nila hanggang sa pier. Nalaman niya mula sa kanila na tinanggap na rin pala ng magkapatid na Romeo at Nick ang pagiging aswang, na nang alukin siya ng mga ito ay nangiti siya at sinabing pabalik na raw kasi siya ng Maynila, na nagkatawanan silang magpipinsan. At iyan ang karanasan ni Fred na ayon pa sa kanya ay habang buhay niyang dadalhin at hindi makakalimutan. Na ang mga kamag-anak nila sa panig ng kanyang ina, mahirap man tanggapin nung una, ay mga aswang, na nagpabago sa kanyang paniniwala noon na hindi totoo ang mga ito.
Magandang gabi sa iyo, Sir PB. Isa po ako sa inyong tagahanga. Katunayan, kayo ang naging inspirasyon ko sa kasalukuyan kong ginagawa ngayon. At bilang pasasalamat ko, ay hayaan mong ibahagi ko sa iyo yung aking mga kababalaghang naranasan. Ito po ay naganap. May 3 dekada na ang nakakalipas. Sa probinsya pa po kami naninirahan noong mga panahong iyon. Simple lang ang aming pamumuhay. Mayroong lupang sinasaka yung aming mga magulang at 5 kami na magkakapatid. Ako ay pangalawa sa amin. Kaya kaming 2 ng panganay naming kapatid ang katukatulong nila sa mga gawain. Marami na pong mga kababalaghang nangyari sa aming lugar. Nariyan yung isang anak ng aming kababaryo na bigla na lang sumakit ang tiyan noong gabi. At kinaumagahan ay natagpuan na lang nilang patay na. May mga usap-usapan din noon sa aming lugar tungkol sa isang mag-anak na aswang na nang mabisto nang minsang pasukin ang isang bahay doon sa amin ay bigla na lang umalis at hindi na nagbalik pa. Pero hindi ko makakalimutan yung pangyayari nung taon na iyon. Nagkaroon po kasi ng isang malakas na bagyo. At kung di po ako nagkakamali, ay Uring ang pangalan noon. Marami po ang mga namatay noon. At marami ring ari-arian ang nasalanta. Kahit nga ang mag-anak namin ay hindi nakaligtas sa lupit ng bagyong iyon. Nasira ang aming mga pananim, na ang tanging nakaligtas lamang ay yung mga tanim namin na hindi gaanong tumataas mula sa lupa. Buti na nga lang at may imbak kaming palay noong mga panahong iyon. Kung kaya hindi kami nagutuman. Pero yung mga alaga naming hayop, halos lahat ay naapektuhan. Lalong-lalo na yung mga alaga naming pato at manok. Naubos talagang lahat nang lumaki ang tubig at umapaw iyon sa maliit na batis sa tabi ng aming bahay. Tulad namin, marami sa aming mga kababaryo ang lubaring naapektuhan nung kalamidad. Maging sa mga karatig bayan namin na natatandaan kong marami pa nga ang nawalan ng mga tirahan at napilitang magsilikas. May dumating sa bahay namin na isang mag-anak noon. Nakiusap sila kay tatay na kung maaari daw silang makituloy sa amin pagkat nasira yung kanilang bahay at wala silang anumang naisalba. At dahil sa kagustuhan ng aming tatay na makatulong, kung kaya agad naman silang pinatuloy. Inilagay kasi ni tatay yung kanyang sarili sa kanilang sitwasyon, kaya hindi naging mahirap para sa kanya na pagbigyan ang mag-anak na iyon upang kupkupin ng ilang araw. Pero ang hindi namin alam na yung ipinakitang kabutihan na iyon ni tatay para sa kanyang kapwa, ang siya pa palang magdadala sa amin sa kapahamakan. Doon sila pinatuloy ni tatay sa aming imbakan dahil sa hindi rin naman kalakihan ang aming bahay. Kapag kakain na ay amin na lang silang sinasabihan, pero hindi naman sumasabay sa pagkain ang mga ito. Ang totoo, ni minsan
ay hindi sila kumain doon sa amin. Kaya nagtaka kami nila kuya kung saan sila kumukuha ng pagkain. Sinabi ni tatay na nagpaalam daw ang mga ito sa kanya na kung maaari ay kukuha na lang sila sa mga natitira naming mga pananim. Pero ang isa pang ipinagtataka ko, kahit isang beses ay hindi ko rin nakitang umusok yung kamalig bilang palatandaan at katunayan na nagluto sila. Isang gabi, habang nagpapahinga na kami magkakapatid, ay bigla na lang akong nagising dahil sa narinig kong nakakakilabot na paghangos. Isa iyong tinig na tila humihingal. Kaya ginising ko si kuya para magkasama naming tingnan kung ano iyon. Pero sa halip na bigyan pansin yung aking mga sinabi, ay bumalik ito sa pagtulog. Pero naging makulit ako at muli ko siyang ginising. Sinabi kong kanyang pakinggan na mabuti yung tinig na aking naririnig. Nang ituon niya ang kanyang pansin doon, ay napabangon na kagad ito. At nabakas ko kaagad sa kanyang mukha yung matinding pag-aalala. Sinabi niya sa aking mayroong aswang, na nang aking marinig iyon ay talaga namang kinilabutan ako. Madali niyang kinapa yung posporo at sinindihan yung lampara, na nang magliwanag iyon ay pareho kaming naapasigaw dahil sa matinding pagkagulat. Nang makita namin ang isang aswang na naroon na sa may bintana, mabilis kaming lumabas ng kwarto habang patuloy pa rin na sumisigaw at ginigising ang iba pa naming mga kasama sa bahay. Dumiretso kami sa may hapagkainan kung saan naroon yung haligi na pinagsasabitan ng mga itak. Mabilis kaming dumampot ng tag-isa ng kuya ko. At nang pabalik na kami sa silid, ay amin ang nakasalubong sila nanay at tatay. Pero nagtaka naman ako kung bakit ni isa sa mag-anak na nakituloy sa amin ay walang nagpunta para makiusyoso man lang. At nagimbal kami nang pagpasok namin sa silid ay wala na yung isa naming kapatid na siyang kasama naming matulog doon. Mabilis kaming lumabas ng bahay para hanapin ito, pero hindi talaga namin makita. At tuluyan na kaming nanlumo nang malaman naming wala na rin yung mag-anak sa maliit na kubo. Nakinabahan na ako ng todo, pero pilit ko pa rin sinasabi sa aking sarili na sana ay hindi totoo kung ano man yung masamang kutob ko. Pero inabutan na kami ng umaga sa kakahanap ay hindi na talaga namin ito natagpuan pa. Nanunguli ay talagang tinanggap na lang namin sa aming mga sarili na wala na yung aming kapatid. Nagbalik sa alaala ko yung sandali na nakita namin ni kuya yung aswang sa may bintana. Nakakakilabot yung tagpong iyon na napapapikit na lang ako dahil sa ayaw ko na talagang maalala pa. At doon ko pa lang rin napagtagpi-tagpi ang mga bagay na aking nasaksihan nung naroon pa ang mga ito sa amin. Sa isang banda ay sinisisi ko ang aking sarili kung bakit hindi ko kaagad natunugan na aswang
ang pamilyang iyon. Nang tumigil na kasi ang ulan, ay nakita ko ang dalawang anak ng mag-asawa na parehong may bitbit na mga patay na manok. Hindi nga lang ako sigurado kung ilang araw nang patay ang mga iyon dulot ng bagyo. Pero akin lang ipinagwalang bahala iyon, na ang trahedya pa lang parating sa amin ay hindi dulot ng isang malakas na bagyo, kundi ng isang mag-anak na aswang na napakabigat sa aming kalooban. Pero kahit ano pang gawin namin, ay nangyari na ang nakakakilabot na pangyayaring iyon na namamanhid ang aking katawan pag aking naiisip kung ano ang ginawa nila sa aming kapatid. At iyan po, Sir Pipi, ang karanasan kong hindi ko po makakalimutan, na sigurado kaming yung mag-anak na iyon ang kumuha at wala nang iba pa. Mula sa isa nating masugid na tagapakinig na tatawagin natin sa pangalang Erwin. Ayon sa kanyang pagsasalaysay, ay 9 anyos pa lang siya noon nang mag-umpisa siyang makaranas ng mga nakakatakot na pangyayari sa kanyang buhay. Mga karanasang nakapagdulot sa kanya ng matinding takot at minsan na rin naglagay ng buhay niya sa panganib. Ang una niyang kahindik-hindik na karanasan ay nung minsan siyang dumaing ng pananakit ng kanyang katawan. Para siya noong tatrangkasuhin matapos na makipaglaro sa kanyang mga kababata malapit doon sa isang malaking puno ng sampalok. At dahil sa gabi na at malayo ang paggamutan sa kanilang lugar, ay ipinasya ng kanyang ina na suubin na lamang siya. Iyon yung paraang madalas na ginagawa noon sa kanila tuwing may sakit ang mga bata. Kung hindi makuha sa papunas-punas ay susuubin. Ito yung paraan na habang nakaupo ka ay may mainit na tubig sa ilalim mo na nilagyan ng asin. Nababalutin ka ng kumot at pagkatapos ay mararamdaman mo yung mainit na singaw at malalangap hanggang sa ikaw ay mapagpawisan. Habang nakaupo siya ay napapikit si Erwin. Pagkat ramdam na ramdam niya yung mainit na singaw na nagmumula doon sa mainit na tubig, na nakapagdudulot iyon ng ginawa sa kanya. Kaya di naman niya iyong mabuti na napapatingala pa siya habang nagsisimula ng lumabas ang kanyang mga pawis sa ulo at katawan. Ngunit bigla na lamang siyang napasigaw, at dahil sa kanyang pagkataranta ay natumba siya mula sa kanyang pagkakaupo. Nang pagyuko niya ay makita niya ang isang ulo na mayroong basang mahabang buhok na nakayuko sa kanyang harapan. Nakasama niyang nasa loob ng kumot. Nakapatakbong bigla ang kanyang ina palapit sa kanya. Mabilis siya nitong inalalayan. Buti na lang at hindi niya nasagi yung mainit na tubig. Kung hindi ay nalapnos sana ang kanyang balat. Nang magtanong ang kanyang ina ay sinabi naman niya kaagad dito ang kanyang nakita. Ngunit hindi ito naniwala at sinabing guni-guni niya lamang iyon, na pinagsabihan pa siya nitong
bawas-bawasan ang pakikinood ng telebisyon sa kanilang kapitbahay para hindi umano pasukin ng kung ano-ano ang kanyang kokote. Matapos ang pangyayaring iyon, ay nagtuloy-tuloy na yung kanyang mga naranasan. Bali iyon na ang naging pasimula ng lahat ng makababalagang kanyang nasaksihan. Isang araw ay naisipan nilang maglaro ng kanyang mga kaibigan ng tagu-taguan. Tamang-tama iyon dahil sa papadilim na at maliwanag ang buwan. Kung kaya, masayang-masaya sila. Nang magtatago na sila Erwin kasama ang kaibigan niyang si Empoy, ay napagkasunduan nila na doon magtago sa may sira-sirang kubo na dating tirahan nung matandang nagbigti na si Aling Iska. Naisip kasi nilang isa yung magandang lugar para pagtaguan, kaya mabilis silang tumakbo papunta doon. Wasak-wasak na ang dingding nito, bagaman may mga bahagi pa na nananatiling nakakabit. Kaya doon sila sa isang sulok ng kubo pumwesto, dahil sa hindi sila basta-bastang makikita doon. Di nagtagal ay kanila nang naririnig sa di kalayuan ang mga masasayang sigawan ng kanilang mga kalaro. Naririnig din nila yung boses nung kaibigan nilang si Ronald na siyang taya ng mga pagkakataon na iyon, at papalapit ito sa kanila. Kaya napapahagikik silang magkaibigan, para kasing may hatid iyong kiliti sa kanilang dalawa. Napagkasunduan nila Erwin at Empoy na kapag malapit na ito ay tatakbo sila sa kabilang pinto ng kubo at iikot para maiwasan nila ito, at upang maunahan nila doon sa base ng taya. Maya-maya ay kanila nang naririnig ang boses nito na niloloko pa sila. Nang maramdaman nila ang mga yabag nito na papasukin na sila sa kubo, ay nagmamadali nilang tinakbo ang kabilang pinto, tulad ng napag-usapan nila. Pero biglang nagulantang si Erwin nang makita niya ang mga paang nakabitin doon sa mismong pintuan, na dahil sa bilis ng kanilang pagkakatakbo ay bumangga pa siya doon na tumama sa kanyang noo. Naramdaman niya ang lamig noon. Natumba siya sa lupa na muntik pa siyang napasubsob. Nang mapalingon siya ay nakita niya si Aling Iska na siya palang nakabigti doon, na dumuduyan-duyan pa dahil sa kanyang pagkakabangga. Napasigaw siya dahil sa tindi ng takot. Napaulit-ulit niyang binabanggit ang katagang multo habang mabilis na nananakbo. Pero may masigit pang nakakakilabot na nangyari sa kanilang lugar. Kinabukasan noon ay mabilis na kumalat yung balita ukol sa isa nilang kalaro na natagpo ang patay sa isang bakanting lote, na halos humiwalay ang kanyang ulo sa katawan, wasak ang tiyan at dibdib, na halos lahat ng mahalagang bahagi na laman loob ay nawawala. Simula nang mangyari iyon ay naging regular na ang pagroronda ng mga tanod doon sa kanilang lugar, pagkat ayon sa kumakalat na balita noon
iyon ay hindi gawa ng karaniwang tao, kundi ng isang aswang. Kaya, bago pa kumalat ang dilim sa kanilang lugar noon, ay wala ka na talagang makikitang bata na nasa labas pa. Lalo na nang masundan ang insidenteng iyon, na para bang kahit nasa bahay ka ay hindi ka pa rin ligtas kapag umatake ang mapaminsalang aswang na iyon. Dahil yung huli ay bigla na lamang nalaman ng mga magulang nito na wala na ang kanilang anak sa kanyang tinutulugan. At nang kanila iyong hanapin ay natagpuan din sa masukal na bahagi at luray-luray na ang katawan, na halos kaparehong kapareho ng sinapit doon sa nauna. Minsan, nang hindi pa dalawin ng antok si Erwin, ay naisipan niyang bumangon. Para kasing may bumubulong sa kanya. Pagkabangon niya, ay nanatili siyang nakaupo lang sa kanyang higaan. Ang silid ni Erwin ay nasa bandang itaas. Mahirap lamang sila, pero dahil na rin sa sipag ng kanyang ama, kung kaya nagawa nitong maipataas ang kanilang bahay. Gamit lamang ang mga segunda manong kahoy, tabla at mga yero, na ang tatay na rin niya mismo ang gumawa. Dahil sa isa itong karpintero. Nanatili si Erwin na nakaupo sa kanyang higaan. Tulog na noon ang kanyang kapatid. Makaraan pa ang ilang sandali, ay parang may bumulong uli sa kanya. Kung kaya, tumayo siya at nagpunta sa kanilang bintana. Sumilip siya sa butas na naroon at laking gulat niya nang kanyang makita ang isang mabalahibong nilalang na nasa bubungan ng kanilang kapitbahay. Nakatuwad iyon na tila mayroong sinisilip sa loob. Nanindig ang kanyang mga balahibo sa katawan. Hindi niya malaman kung ano ang kanyang uunahing gawin. Kanya bang gigisingin ang kapatid o sisigaw siya para magising ang kanyang mga magulang at matawagan ng pansin yung kanilang kapitbahay? Pero alinman sa mga ito ay wala siyang nagawa. Napako kasi ang kanyang paningin doon sa nilalang. Para siyang nanonood ng isang palabas sa telebisyon. Nakapanapanabik yung mga susunod na mangyayari. Napansin ni Erwin na parang may natuklap ng bahagi ng bubong yung aswang. At dahan-dahanan nitong pinalalaki iyon, na nagpipilit ng mailusot ang kanyang katawan doon. Pero biglang nagbukas ang ilaw at narinig niya na tila nagkaroon ng komosyon doon sa loob. At kasunod noon ay narinig niya ang malakas na pagsigaw ng padre de pamilya na si Mang Obet. At galit na galit ang tinig nito, na kanya pa nga itong pinagsabihan ng mga hindi ka nais-nais na pananalita. Kanyang pinagmumura ang aswang at binantaan. Napapulalas naman si Erwin ng katagang salamat dahil namalayan iyon ng kanilang kapitbahay. Nakita niyang mabilis na lumundag yung aswang at agad iyong naglaho sa dilim. Marami pang mga nakakatakot na pangyayari ang napabalita sa kanilang lugar tungkol sa aswang na iyon. Natigil lamang ito
nang matagpo ang patay sa tabi ng pampang, si Mang Ilyong. Ito yung kilalang barbero sa kanilang lugar. Ayon sa mga kwento-kwento, lalo na sa inuman, may nataga umano si Mang Nards na isang malaking pusa na nasa may pasamano ng kanilang bintana. Inabangan niya daw talaga ito dahil sa ilang gabi nang nagpapabalik-balik sa kanilang bahay, sapagat kasalukuyan noong nagdadalang tao ang kanyang asawa. Kaya nang kanya itong matiyempuhan, gamit ang kanyang pinuti, ay isang nakakakilabot na lamang na tunog ng pusa ang umalingaw-ngaw nang bigla niya lang itong tagain. Nasabi pa ni Mang Nards kung saan umano yung sugat ni Mang Ilyong, ay doon din niya umano natamaan yung pusa. Napakatalas pa naman ng kanyang pinuti. Kaya naging maugong noon ang usap-usapan doon sa kanilang baryo na marahil ay si Mang Ilyong nga yung aswang na gumagala sa kanilang lugar. Pagkat nang mawala na ito, ay natigil na rin ang panggagambala ng aswang. Ang isa pang hindi makakalimutang karanasan ni Erwin ay nung isama siyang minsan ng kanyang mga magulang sa isang lamay. Hindi niya pa nga alam noong una na lamay pala ang kanilang pupuntahan. Gabi na sila nang umalis ng kanilang bahay. Joy ng kanyang ama ang namatay, kaya bali lolo niya ito. Doon na sila noon natulog. May kalakihan ang bahay ng kanyang lolo, pero halos yari ang lahat sa kahoy. Ngunit hindi basta-bastang uri ng mga kahoy, puro dekalidad ang mga iyon, na ang estilo ay medyo makaluma. Ang totoo ay noon pa lamang siya nakapunta doon, kung kaya nasabi pa nga niya noon sa kanyang nanay na may kamag-anak pala ang tatay niya na mayaman. May mga kasama siya noong bata doon sa silid na kanyang pinaghigaan. Maraming tao nung gabing iyon dahil sa iyon na pala ang huling lamay. Natatandaan pa ni Erwin na katabi niya noon na nahiga ang kanyang nanay at kapatid. Nakabukas naman ang lahat ng ilaw dahil nga sa bawal at pamahiin sa kanila na hindi maaring mawalan ng ilaw sa burol. Pero nang bigla siyang magising, ay laking gulat niya nang wala siya halos makita at napakadilim. Na kanyang kinakapa ang kanyang ina at kapatid, ngunit tila hindi niya ito matagpuan. Kaya napaupo siya at kanyang ipinagpatuloy ang kanyang pagkapa sa dilim, sa pag-asang kanyang mahawakan ang ina o kapatid. Pero bigla na lamang siyang nagulat nang may mahawakan siyang isang kamay na napakalamig, at para bang may mga sugat iyon. Napasigaw si Erwin sa takot, at doon parang nagpalit ang liwanag. Medyo nahiya pa siya nang makita niyang nakatitig sa kanya ang mga taong naroon nagising pa. Agad siyang nilapitan ng kanyang mga magulang. Kinaumagahan, mga paalas 9 pa lang, ay naging abala na ang lahat. Iyon na pala yung oras ng paglilibing. Nang inilalabas na ang mga gamit sa burol, ay nagsimula na siyang makarinig
ng mga malalakas na iyakan na sinasabayan iyon ng pagbabasag ng mga pinggan. Isa rin kasi iyon sa kanilang pamahiin noon. Habang inilalabas yung kabaong upang maisakay iyon sa karo, ay nakasunod na rin yung mga naulilang kaanak nito. Partikular na yung kanya mismong mag-anak. At nakasunod naman sa mga kaanak yung iba pang naroon na mga kaibigan, kakilala at nakikiramay. Na nagtaka si Erwin kung bakit parang tila napakarami namang lumabas mula dun sa bahay. Nakaramihan sa mga ito ay nakasuot ng kulay itim. Nang ikinatakot pa niya nang titigan niyang mabuti ang mga ito, ay napansin niyang wala silang mga mukha. Pagbalik nila mula sa sementeryo, ay isa-isa silang nagsipaghugas ng kamay bago nagpunta sa mahabang mesa upang kumain. Pagkatapos noon, ay hindi pa muna sila umuwi sapagkat tumulong pa ang kanyang mga magulang sa mga gawain doon. At syempre, nakisalamuha pa sa kanilang mga kaanak dahil sa hindi naman sila madalas na nagpapangita. Habang si Erwin naman ay nakihalupilo rin sa mga kapwa niyang bata na naroon, na mga kamag-anak din nila. Mga pinsanin niya rin ang mga ito. Naroon sila noon sa may garahe na naglalaro. Mayroon silang isang mahabang kahoy na nilalampitinan. Masayang masaya sila noon. Umakyat si Erwin sa may mesa at nakigaya din sa kanyang mga pinsan. Napansin niya na mababa lang naman iyon. Halos sa pagkakatitig niya ay parang isang ruler lang ang distansya ng kanyang mga paa mula sa sahig kapag nakalambitin. Nang bigla na lamang siyang nahulog, na sa lakas noon ay ang pangit talaga ng tunog at hindi na nagawa pang tumayo ni Erwin. Nagsigawan ang kanyang mga pinsan, kung kaya napatakbo halos silang lahat na mga nasa loob ng bahay. Nakita ng kanyang mga magulang si Erwin na nakasalampak sa sahig na simento at hindi makatayo, na pilit pinaglalabanan na huwag umiyak dahil sa nahihiya siya sa kanyang mga pinsan at sa lahat ng taong naroon. Naririnig niyang nagkukwento ang kanyang mga pinsan sa kanilang mga magulang, habang siya naman ay tinutulungan ng kanyang ina na makatayo. Pero si Erwin ay iba ang kanyang kwento sa nakita ng kanyang mga pinsan. Kung ang nakita lang nila ay yung bigla na lamang siyang nahulog, si Erwin ay iba. Nakita niya ang isang matandang lalaki na biglang lumapit sa kanya. Nabigla na lamang nitong inabot ang kanyang mga paa at hinablot ng dalawa nitong kamay. Na ganun pala talaga kataas iyon, pero sa tingin niya ay napakababa, na para nga lang iyong isang ruler ang taas. Na naunang tumama sa sahig na simento ang kanyang mga paa at napilayan siya. Sinamahan sila ng pinsan ng kanyang tatay sa kilalang manggagamot doon sa lugar. Na nang papunta na sila doon, ay tsaka niya inilabas yung kanyang pag-iyak. Umiyak siya ng todo dahil sa sakit at sa takot. Sinabi niya sa kanyang mga magulang kung ano ang nangyari, na medyo nahiya naman
ang mga ito sa mga pinagsasabi ng kanilang anak na si Erwin. Dahil naroon nga at kasama nila yung anak ng kanyang lolo na namatay. Nung ilarawan kasi ni Erwin ang matandang lalaki na kanyang sinasabing may gawa noon sa kanya, ay lumalabas na iyon yung kanyang lolo na tiyuhin ng kanyang ama. Kaya sinaway nila si Erwin, pero nagpaulit-ulit ito na totoo umano ang kanyang mga sinasabi, na sa inis ng pinsan ng tatay niya ay nasabi na lang nitong ayaw kasi ng tatay niya ng mga malilikot at may ingay na bata. Dagdag pa nito, hindi naman kasi umano siya nakikilala ng kanyang ama. Humingi ng dispensa ang mga magulang ni Erwin para sa kanya. Nung nasa manggagamot na sila, ay tahimik lang ang matanda, pero panay ang ihem nito, habang si Erwin naman ay nanginginig sa takot. Naroon din kasi yung lolo niyang namatay na tumutulong sa paghimas at paghilot sa kanyang mga binti. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.